Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katosis. Welcome na naman po sa panibagong vlog natin dito sa Talking Toshi TV. Dire-diretso na po tayo, no? At mabilisan lang po na reaction. Medyo ngayon lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon, ano? At nonetheless, eto na naman po tayo. Bigyan ko lang po ng maikling opinion at reaction itong mga nangyayari dito sa semifinals ng PBA, ano? Okay, nanalo po ang TNT over Ross. Nanalo naman po ang Ginebra over Northport. Okay. Ano po ang dapat gawin o ano po ang battle cry ng Rain or Shine at saka ng Northport? No to 2-0. Dahil sa oras na mag 2-0 ngayon ang Ginebra at saka TNT, medyo panic button na ang pipindutin ng dalawang teams ng Ross at saka ng Northport. Okay? Mahihirapan na ng konti at merong due advantage na, no? Malaking hakbang na yon para sa Barangay Ginebra at saka sa TNT. At kaya sa mga susunod na laro at sa susunod na laro sa game 2, dapat makapanalo o manalo ang Rain or Shine at saka ang Northport. Ano ang mga ginawa at dapat pang gawin ng TNT sa susunod na laro? Yung 3-point shots nila, okay? Spell the difference ng TNT. Okay? Bumaba ang shooting ni RHJ sa 3 points or sa field, ano? Buti na lamang nandyan yung local support. Jason Castro, Calvin Oftana, and RR Pogoy. Okay? Now, ang aral dito para sa TNT, ang kanilang natutunan dito, ang opensa, hindi mo makokontrol yan eh. Minsan meron kang malas, no? Maganda naman ang stroke ng tira mo, pero kung talagang merong halong malas or hindi maganda pulso mo, hindi magpapapasok ang tira mo. Okay? Merong, kumbaga, kung merong may off night, meron namang pasok lagi ang tira mo. Okay? So, hindi mo kontrolado yan. Ang isang kontrolado mo na pwede mo ma-contribute sa team is yung depensa mo. Kaya yun ang ginawa ng TNT. Medyo hindi sila pinalad sa offense, lalo na ito si RHJ, binawi naman nila sa depensa. So, defense is something that you can control. Okay? Kapag ang opensa mo mababa, hindi ka pa dedepensa, matatalo ka talaga ngayon yan. So, kaya nanalo ang TNT kahit medyo mababa ang shooting ni RHJ. No? Dumipensa naman sila ng matindi ng maayos, ano? So continue the good defense and yung pace nila, pacing ng laro na dikta nila, controlled and slow paced. Okay? Yan ang laro ng TNT. Hindi nakasabay ang Rain or Shine dito sa controlled and slow pace ng laro ng TNT. Although ang Ross, eto naman dito tayo sa Ross, Rain or Shine. Yung inside presence ni Dion Thompson, ano? Na maganda, no? Commendable. Okay? Ang katunayan yan, out-rebounded at outscored inside the paint ang TNT. Okay? Alright? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na maganda ang galawan itong si Dion Thompson. Dati, sa mga previous vlogs ko. Maganda itong iposte, no? Post sa loob. Pagka nag-double team, na-attract ng double team, kick out pa sa mga shooters ng Rain or Shine o di kaya yung pick and roll play. Mabilis namang gumalaw itong si Dion Thompson, ano? Kaya lang, kada kuha mo ng rebound, okay? Kada kuha mo ng possession, eto na yun ang naging problema, kaya natalo Rain or Shine. Napakarami ninyong turnovers, 22 sa game 1. Okay? At marami ang turnovers, less ang fast break points. Marami na nga kayong turnovers, wala pa kayong fast break points na siyang laro ng Rain or Shine. So, wala. Talagang, olats lang talaga yon. Talagang didepende lang kayo sa galawan ni Dion Thompson. Hindi sapat yon mga kababayan. Lalo na pagka dinepensahan na kayo ng TNT. Kaya, although close yung game, hanggang sa dulo, 88-84 kasi ang final score, hindi na nga lang nakaporma sa last minute, last second ang Rain or Shine. Although, we're up to a good game once more sa game 2 as ang ina-expect ko makakabawi ang Rain or Shine dito sa game 2, no? Alright.
Ito namang sa Ginebra Northport, mukhang nakahanap na ng defender ang Ginebra sa katauhan ni Stephen Holt para pigilin ang opensa nitong si Arvin Tolentino. Okay? Alright, so yung Stephen Holt, i-continue lang niya yung kanyang depensa dito kay Arvin Tolentino, and it will produce dividends. Okay? Magkakaroon ng bunga yan. Okay? Maliban na lang kung gagawa ng paraan ng Northport para malibre itong si Tolentino, si Arvin Tolentino, at makadiskarte. Kasi hindi siya masyado nakapuntos nung game 1. At alam ko namang itong si Coach Bonitan gagawa ng adjustments, okay, for the whole game, for game 2. Nakikita niya yung mga yan. Tsaka ng buong coaching staff ng Batang Pier. Okay? Barangay Ginebra dictated the tempo. Ito rin yung ginawa nila, yung half-court offense sila. So, sumuko ang Northport dito sa kanilang half-court offense na ang laro kasi ng Northport, alam naman natin, takbuhan. Okay? Yan. Hindi nila na-take advantage. Ito naman yung sa Northport, hindi nila na-take advantage yung kapaguran. Okay? Na masasabi nating pagod, again, closing quotations, yung core ng Barangay Ginebra. Medyo nag-boomerang sa kanila. Sila ang hindi nagkaroon ng magandang performance dahil kalawang ang nangibabaw kaysa sa kapaguran. Okay? Rust. Dahil matagal sa haba yata ng pahinga nila, nag-iba yung ihip ng hangin sa kanilang opensa. So, medyo magkakaroon tayo ng adjustment dyan. Okay? Si Coach Bonitan. Okay? At paanong magkakaroon ng suporta. Local support itong si Jack, si Kadim Jack, na nagtala ng 33 points. Impressive, Kaya lang, pag titingnan mo yung stat sheet, ang baba ng production ng locals, So kailangan na ng local support. Hindi kaya ng import 'yan. Okay? O kahit sino man sa kanilang ng isang team, isang tao lang gagawa. Hindi kayang bitbitin ng isang tao lang ang isang team. Okay? Kailangan team effort. Kaya kailangan local support from the other players for Northport. Okay? Tolentino, mababa ang production. Si Evanelli, si Joshua Monson, siya lang ang double digits, Medyo mababa rin, Okay? Si Will Navarro, hindi rin masyadong gumawa, So, total local support ang kailangan ng Northport, para dito sa import nilang si Kadim Jack. Okay? So, tingnan natin, exciting ang game 2 sa pagitan ng Barangay Ginebra Northport at TNT Rain or Shine. Okay? So, mamaya first game ang Ginebra Northport, alas 5 ng hapon. Susundan mamayang mga 7:30, TNT versus Rain or Shine. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Sa mga bagong pasok, subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel. Paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat.